Kapag ganito ba naman na pipiliin natin mga congressman na kagaya nitong matino, para sa akin pinakamatino na congressman itong si Isidro Ungab dito sa Davao City, na isa to siya sa ito yung nagpasingaw o nag-expose doon sa 2025 budget. At ito ngayon may deliberation ho to siya kanina kasi nag-umpisa na yung regular session ngayon sa House of Representatives at saka sa Upper House. So nag-deliberation to siya. Ang haba kasi ng deliberation niya. So kinuha ko lang ito yung bandang dulo na sinasabi niya na naghamon kung sino yung tatayo dyan na magtanong sa kanya, handa siyang sumagot dito. Ito yung video na konting video lang pero ang haba nito yung deliberation niya ginawa niya kanina. The increase of 17.992 billion on the line item appropriations of the DPWH Special Road Fund was that sourced from the specific earmark revenues stipulated by law or Republic Act 11239, which must come from the MBUC, but allegedly sourced from pooled or reallocated sources from other agencies. The main legal and procedural concern is whether Congress, through the BICAM, can increase the amounts in the Special Road Fund beyond what is supported of program for expenditure from the earmark revenues, and whether such increase sourced from other fund sources violate the enabling laws and constitutional budget process. The main issue here is, can the Special Road Fund be augmented from other sources of appropriations in the GAA to wield, but ours to safeguard for the people we serve? Let us wield not just authority, but compassion and justice, for that is the true spirit of public service. Thank you, and may God bless our deliberations and our nation. Daghan salamat. Mr. Speaker, if there's anybody in the hall who wants to ask question, I'm willing to reply for an interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Representative Ungab to the Committee on Rules for appropriate action. There's a motion to refer the speech of the Honorable Ungab to the Committee on Rules. Is there an objection? Chair hears none. Said the motion is approved. Mr. Speaker, there being no other member who wishes to avail of the privilege hour, I move to close the privilege hour. There was a motion to close the privilege hour. Is there any objection? Chair hears none. The privilege hour is now closed. Walang isang sumagot doon. Wala ni isang tumayo doon para i-question, para sagutin ang kanyang mga sinasabi doon sa kanyang deliberation na napakahaba talaga, na inisa-isa, itemize ang kanyang pagkasabi doon kung saan napunta yung 2025 budget na nangyari noong nakaraan. Kasi pag i-upload ko lahat yon, hindi lang sa baka maka-copyright ako, magsawa kayo. Kasi ako nga, nagsawa talaga ako na sinundan ko yung video niya. Kaya lang, napakaganda talaga. So ito lang yung bandang dulo na kinuha ko. Kaya ito yung yun nga sinabi niya. Na kung sino tatayo dito na magtatanong sa akin dito, handa akong sumagot. Ni isa, yuko lahat ang mga senador ay congressman doon. Sabihin ko talaga yuko. Wala ni isang doon na nagtatanong. Kasi karamihan pa naman dyan sa mga congressman na nandyan ngayon sa House of Representatives. Marami pa mga datihan dyan eh. Kung sino man dyan sa involved doon sa mga budget na yon, nandyan pa eh. Yung speaker nandyan pa. Sabagay yung speaker malabo naman yung tatayo na siya ang sasagot doon sa kanyang interpellation. Dapat yung nandyan pa. Ito sila ni Joel Chua ay nandyan eh. Noong nakarang taon siya yan eh. Kasi alam nyo, sa di pa nakakaalam, itong si Congressman Ungab, ito kasi yung may hawak talaga dati sa itong hawak ni Congressman Joel Chua na committee. 2 times to siya nagiging sa appropriation. Pero panahon ni Pangulong Duterte yun. Pero hindi tayo nakarinig na nagkaroon ng problema ang budget tuwing
mag-ano sila ng mga mag-ano sa mga budget. Wala tayo na balita noon na pagdating sa gaan nagka-problema. Pagdating dito blanco, tapos pagdating dito sa may dinagdag na sila pero hindi alam ng karamihan sa mga congressman. Never nangyari yon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, ang mga congressman noon, mga matitino, hindi kagaya ngayon. Ang speaker kasi nito ngayon, di ba naman sira ulo din tong speaker na to na kinuwestiyon niya itong Korte Suprema ay nangyari ngayon sa impeachment ni VP Sara. Nakakahiya naman to yung speaker na to. Speaker ka pa naman. Nakakahiya ha. Ako'y nahiya nito sa ating bansa talaga na nagkaroon tayo ng speaker ba nga mahina ang dating, mahina umintindi, mahina. Basta lahat na napakahina nito, nagmana sa kanyang pinsan. Tapos ito yung deliberation ni Congressman Ungab, ni isa doon nga walang tumayo eh. Ang tapang niya talaga, ang tapang tong congressman na to. Kasi ito yung congressman noon, ito nga yung nag-expose. Kasi nga ano to siya, humingi ang istorya kasi nito. Although may video ako nito. Humingi siya ng report sa BICAM report. So sabi daw ng ay wala pa ang BICAM report nila. Isa nagtaka na daw siya. Bakit wala pa na? Ilang araw lang daw yun? 3 days o di umabot na 1 linggo. So ang ginawa niya, para nag-research yata siya, nakakuha siya ng kopya na blanco. So doon nagsimula ang litsi-litsi sa House of Representatives nung budget na yun. So siging expose. At saan siya pumunta? Dito kay dating Pangulong Duterte. Sinabi niya doon, at sinabi ni dating Pangulong Duterte, ay bawal yan. Hindi po pwedeng ganun ang ginagawa nila. Sino ba nag-ano nito? So may programa may programa sila sa television, I think dito sa SMNI, doon to lumabas at yun na, sabog lahat. Kung natandaan nyo lang, doon sumabog gawa nito ni Congressman Ungab. Tapos sinakyan sa mga media, ang mga media kumuha rin ng mga kopya na sa kanila kasi libre naman daw yan makakuha ng kopya sa Senate o kaya dyan sa may lower house o sa House of Representatives. So nakakuha sila doon ng kopya at doon na nagkalat na hanggat tumating na doon sa may mga kakaliwang grupo ito mga congressman ni Brusas, ni Castro, ni Raul Manuel, sino pa yung mga kakaliwang grupo, nakahawak na rin sila ng blank item. So doon na nagsimula itong si Martin Romualdez, galit na galit. Tinik pa rin sa lalamunan ni Romualdez itong si Ungab ngayon kasi yun ang opening pa lang ng kanilang regular session sa House of Representatives, yun na kaagad ang kanyang deliberation. Siya. May pangtapat pa rin ito kasi hindi naman makasigurado talaga ang mga House of Representatives ngayon na yung ginagawa nila noong 19th Congress gagawin nila ulit ngayon kasi iba na ngayon eh. Kasi bukong-buko sila noon eh. Basang-basa na sila doon at hindi na pwede na ngayon na kukunin pa rin nila yung estilo na yon. Kasi pagdating sa Senate, ang dami ng diyan nag-aabang kung ano ba talaga. Kasi nga gusto na ngayon sa transparency daw eh. Paano ba? Hindi naman tayo pwedeng na transparent lahat ngayon eh. Sabi-sabi lang yan, transparent daw. Pero di mo naman talaga makikita dyan kung transparent pa talaga. Tingnan natin itong nangyari ngayon sa House of Representatives na itong privilege speech ni Congressman Isidro Ungab sa Davao to walang ni isang tumayo. Parang sila, natatakot na sila dito. Takot at ang mga congressman. Yuko eh. Sino ikaw nandyan ka nung 19th Congress, alam mo lahat. Ano ang nangyari noon? Tapos tatayo ako, halimbawa ako tatayo na barahin ko pa English ako doon. Paano kung balikan ako ni Congressman Ungab? Kung anong niya doon, may hawak siyang may mga hawak na dokumento yan eh. Hindi naman po pwede yung mga dokumento na yan na hawak niya na walang tinatago nung nakaraang 19th Congress. Mayroon yan. Ang lupit nitong congressman to, hindi atatakot kasi alam na natin minority to kasi wala naman to sa majority kasi Duterte Black ito eh. Nandito to sa mga Duterte. Ito sa ilang Duterte yung congressman ngayon? 3 no? Si Pulong, anak ni Pulong. Tapos may party list.
So 3 ang mga congressman ngayon na Duterte. Tapos ito siya align to doon sa mga congressman na Duterte. Kasi may Duterte nga dyan, party list. Tapos yung isang pulong, ay yung 2 pulong, 1st and 2nd district sa Davao yata, yun yung distrito nila. So ito si Ungab, palagi ko 3rd district yata to sa Davao. Ito yung nagrepresentant, 3rd ba? O 5th district sa Davao. Basta, I'm sure, hindi ko sigurado. Basta sa Davao ho ito nanggaling. So, ito yung tinik sa lalamunan dito sa mga congressman ngayon na di na nila pwedeng ihukus-pukus ngayon ang ganito nangyayari. Kasi yung mga binabanggit niya kanina, grabe. Ilan ang mga insertion? Billion, million. Kagaya nung nasundan to na vlog ko na nahalungkat ni Ted Filon. Grabe yun. At ito ang kanyang tumayo siya kanina. Yun yung binabasa niya kanina. Inisa-isa niya. Kaya ang tagal. Ang tagal talaga niyang ano. Kaya yung bandang dulo, kunin ko itong bandang dulo. Oh, nanggigigil na bago siya matapos. Nanggigigil, di ba? Kung ano ang nangyari sa kanilang budget, yung budget natin nung nakaraang taon. Tapos ngayon, uulitin na naman yan. Ito mga congressman ngayon, sigurado to, mag-umpisa to, first regular session nila ngayon, wala. Mga taningan natin, 3 buwan. Kundi ba to magkawatak-watak lalo. Watak-watak na nga sila, di pa nag-umpisa tong session nila eh. 3 congressman ang lalaglag na nga nila na hindi nasuportahan si Martin Romualdez eh. Itong si Frasco, itong si Chanco at saka itong si Benitez. Umpisa na. Hindi pa yan. Mayroon pang ibang malalagas diyan sa alyansa ni Martin Romualdez. Kapag itong budget nila ngayon, kung hindi sila magkasundo dito na mag-umpisa na lulubog talaga tong si Martin Romualdez. Pakita pa na hindi maganda sa Korte Suprema. Ang kapal ng mukha talaga ni Martin Romualdez, no? Ang piling ba niya kanina nagsasalita, akala mo siya presidente. Nagkaupo pa, tapos kagaya ko nakaupo na to, kaganito, tapos nakabarong ka, tapos Supreme Court. Hello, sir. Tawagin ba kitang sir? Kasi kakabastos mong yan. Hello, baboy. Kapag ganyan kakabastos, nakikita na namin kung ano talaga ugali mo. Hindi ka marunong rumispeto. Babaeng tao nga eh. Ito si BP Sara, hindi mo nga nirespeto ito na babaeng tao. Ganyan ang sinapit ng pag-ano mo sa kanila. Inutusan mo yung mga pangkat mo dyan sa House of Representatives para lutusin, usigin tong si BP Sara na ikaw isa ka rin na mayroon ka rin mga katiwalian dyan sa House of Representatives. Pinsan mo, mayroon ding katiwalian sa House of Representatives. 3 years ka na lang. 3 years ka na lang. Tingnan natin kung saan ka pupulutin itong pagdating nitong 3 years na to. Takbo ka ng presidente. Mas maganda to makuha ng presidente para makita natin ang katag ba. Hindi namin yung makakalimutan yung ginagawa mo. Kaya pagdating ng 2028, presidential election, tumakbo ka para doon namin ibuhos ang galit namin sa'yo. Na ibaon ka talaga sa septic tank. Talo pa yung missing sa bungiros ang gagawin namin sa'yo. Ibaon ka namin sa septic tank. Kami mga OFW, hindi pa yan. Taong Pilipinas nag-aabang na rin sa'yo para doon ka ibaon sa kahihiyan. Tingnan natin, anong gagawin mo ngayong 2028 election? Kabulastugan mo ngayon, sige, enjoy mo pa yan. Pagdating na wala ka na sa serbisyo, sigurado. O kaya, mananalo pa lang to si BP Sara, sigurado, maglayas ka na. Ayusin mo na yung mga visa-visa mo dyan, mag-apply ka na kung saang bansa para kung di ka mahabol. Tingnan natin. Kasi ako halimbawa si VP Sara, ginawa nyo sa akin to, sinira nyo ang aking pamilya, sinira nyo yung aking pagkatao, manda kayo pag ako nagiging presidente. Kasi gagawin ko kayong project. Kinawawa nyo itong babae na to. Ngayon, sinong kawawain nyo ngayon? Hindi na humingi ito ng si VP Sara. Hindi ito humingi ng Hindi nga ito humingi na ngayon ng confidential fund. Sinong kawawain nyo? Ito ba rin, impeachment. Ay, wala na.
taob na yan. Paktay na yan eh. Okay, Congressman Ungab, good job. Salamat sir sa tapang mong pagtayo dyan sa bulwagan diha sa Kongreso.